Land Transportation Office ito. Land, hindi Sky Transportation Office. Kaya, hindi pa rin pwedeng ma-consider na may karanasan itong mamang to. Yari ka ngayon. Hindi ka rin dapat sana ron eh. Kung tricycle ang ginamit mo para dalhin mo si dating Pangulong Duterte sa The Hague, mula nung March hanggang ngayon, baka hindi ka pa nakarating. Sa layo nun. So wala din eh. Grabe, niyari. Niyari. President. Does he mean, Mr. President, he is the local counterpart of the Interpol in the Philippines? PCTC. Yung pong PCTC daw po is that's Interpol, NCB Manila. Yun nga po. Yun nga. The PCTC is the Philippine Center for Transnational Crimes. Opo. Kaya hindi po totoo na sinasabi niya na he's on top Huli siya dun. Huli ka, bata. of transnational crimes. Kayo po ay special envoy, but the local counterpart of the Interpol is the PCTC. It should have been the executive director of the PCTC who should have accompanied the former president, even if we assume that that was regular. Wala na, nga ka na. Wala na, hindi na makasagot. Sinungaling kasi. Para malinaw lang ha, nililinaw lang ho natin. At ito nga nangyari dito kay Gatchalian dahil ginisasa ni Marcoleta. Ito, pakinggan natin to, napakaganda ng kanilang usapan. Mr. President, narinig ko rin po kanina na si Mr. Saldico ay meron ng warrant of arrest. Dako. Tama po. Tama. Bakit po si dating speaker wala pa? Nako, patay tayo dyan. Alam ko na iniisip ninyo. Kasi yan din ang iniisip ko nung una ko narinig yan. Okay? Alam ko na, pero mamaya ko na lang sasabihin. Hindi, sige, ngayon na nga. Sigurado ako iniisip ninyo, kasi baka nauna lang. O baka kasi mas nauna si Zaldico idiin ng administrasyon bago si Romualdez. Diba? Baka nauna lang. Okay? Pero, chotomate. Wait lang. Meron pang ibang katanungan si Marcoleta. Kasi alam mo, etong si Marcoleta magaling to sa leading question eh. Alam mo yung leading question? Huwag kang magkakamaling sumagot ng sablay dahil meron siyang pinupunto. Pag nagtanong siya, alam niya na yung sagot. Naintindihan ninyo? Pag nagtanong siya, alam niya na yung sagot at yung sagot mo, yayariin ka. Pero dapat kasi yung sagot na yon manggaling sa iyo para mas magisa niya. Kasi kung manggagaling sa kanya, pinangunahan niya na, 'di ba? Hindi abogado 'to marunong ito, hindi katulad ng iba. Marunong ito na tanungin ka kahit alam niya na yung sagot. Tapos doon kanya yayariin. Hindi, doon ka dadali. Kasi alam mo kung bakit? Naririnig natin sa ICI na ang reason kung bakit kinasuhan si Zaldico ay because of Gutesa testimony in the Senate. Tama, mali. Yan ang sinasabi ng ICI. Ang tanong ay ito. Bakit binanggit si Romualdez din ni Gutesa pero si Zaldico lang ang kinasuhan that time? Bakit nauna si Zaldico? Sabay namang binanggit ni Gutesa. Yun ang punto ni Marcoleta. Gegets nyo?
Kasi nung yan ang alam mo, itong mga pasensya na, yung mga madadaldal nating opisyal, itong ICI ho ito hindi ho si Sec Dizon no ha. Kasi ICI naman ho ang nagrerekomenda ng kaso eh. Sila ang fact-finding committee na kinreate ng budol government. So itong ICI, announce noon na ginamit yung statement ni Gutesa para kasuhan si Saldico. Bakit ni-left out nila itong si Romualdez? Yun ang tanong ni Marcoleta. Hindi mo makaintindihan yung tanong eh. Bakit hindi nyo final ng sabay? Mas maaga po itong kasong to. So ito pong pangalawa, Mr. President, itong pinagsamang pagsusulong ng asunto ng DPW at sa ICI, kasama na po yung dalawa uli, Speaker Martin Romualdez at saka si Saldico. Ito po ay final po ng ICI sa Ombudsman. Andun na po sa Ombudsman ngayon. Yun nga po, kasama ang DPWH. Yes, kasama po. So inaasahan po ba ng DPWH na magkakaroon din po ng issuance ng warrant of arrest? Dahil isa po ang ginamit po. Magandang tanong to. Magkakawarat daw ba si tingnan nga natin kung ano sasagot ng secretary ng DPWH. Inyong dokumento ay yung salaysay nga ni Orly Gutesa. Kampante po si Secretary Dizon sa kanilang mga nakalap na ebidensya. Yun. At maitiwala ho sila sa Ombudsman na magiging masino po sila sa pagtitingin ho dito sa mga ebidensya. Ito mga kababayan Maganda ho itong sinabi ni Sec Vince Dizon na meron ng sapat na ebidensya. Meron ng sapat na ebidensya para kasuhan at ma-issuehan ng warrant. Kasi ganito yan, para sa kaalaman ninyo. Para lamang po sa mga hindi po alam ang kasukasuhan, alam mo yung kasukasuhan? hindi ho yung sumasakit pag matanda ka na. Hindi, sa kasukasuhan, di ba ganito yan? Ipipresenta mo ngayon yung iyong complaint, tapos didinggin ngayon ng piskal. In this instance, yung ombudsman yung tumatayong parang piskal. At pag may nakita yung piskal o yung ombudsman na sa probable cause, okay? Although, sa bagong ruling ng Supreme Court, hindi lang probable cause ang hinihingi. Kailangan is yung parang probability of conviction. Kailangan meron. Okay? I am not sure kung ganun din sa ombudsman. Alright? Kasi iba yung sa piskal sa ombudsman. But still, ombudsman ang magpapasa nito o magpapasa nito ngayon dun sa court. Ano ba ang korte dyan? Yung Sandigang Bayan. Okay? So sila ang magpapasa. Ang sinasabi ni Secretary Vince Dizon, through Gatchalian, ay ang laki ng possibility na dapat mawarrant si Romualdez. Yan ang sinasabi ni Vince Dizon. Ibig sabihin, yung kanilang pag-aaral, siguro, wag na natin sabihin yung ICI kasi iba yun eh. Ito, yung sa kanyang departamento, DPWH, sa kanyang paghanap ng mga ebidensya, ay malaki ang posibilidad na magkaroon daw ng warrant. Actually, possible na. Talagang dapat magka-warrant. Ang tanong, paano ang gagawin ng ombudsman? Kasi sila bilang DPWH, magpapresenta lang sila ng ebidensya. Ito, dapat ng kasuhan yan. Dapat ng i-warrant yan. So, mag-i-issue ng warrant, korte na, hindi na ho yung DPWH. Ang pagkakataon nito, ombudsman at saka itong Sandigang Bayan. So, ibig sabihin, somehow, yung influence ni Remulla ang mananaig dito. Naintindihan natin? Kahit anong paghahanap ng ebidensya ng DPWH, kung si Remulla, sasalsalin lamang po yung kaso, yung mga final, at hindi iwawaran si Romualdez, wala din. So ito yung dapat nating bantayan. Kaya nga nagtataka dito si Marcoleta, bakit wala pa
si Romualdez. Supposedly, sabay dapat yan kasi sabay naman yung kay Romualdez eh. At saka kay Zaldico na binanggit ni Gutesa. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Kaya talaga very good to si Marcoleta eh. Pag siya nagtanong, alam niya na lahat yung sasagot mo. Kasi kabisado niya yung batas. At tatablahin ka dyan sa batas. Yan, sinight niya yung ombudsman na hindi naman kailangan ng sworn statement. Importante, yung mismo ng pahayag ng tao. Sa ibang mga desisyon nga po o aksyon ng ombudsman, kahit na anonymous po yung letter pinapatos po Kita ninyo? Yari siya doon. So, parang bagang sinasabi ni Marcoleta dito, itong ombudsman, talagang naglalaro. Ibig sabihin, dinidribble yung kaso ni Remulla para hindi siya mawaran. Di ba? Nako po, patay tayo. Tataka kayo, bakit kaya tinatanong ni Marcoleta etong DPWH na wala namang kinalaman doon sa kaso? Actually, merong kinalaman sa kaso. Pero doon sa warrant, hindi DPWH. Ngayon, lumalabas na sabi nga ni Gatchalian, wala na po ito sa DPWH. Nasa discretion na po ng ombudsman. Sa madaling salita, si Remulla ang mabagal kumilos. Gago! Si Remulla ang nagdidribble. Gago! So durog na naman dito si Remulla. Gago! Sila po ang meron pong kapangyarihan kung gustuhin ho nilang imbestigahan o i-pursue itong ganitong mga statements. So, nasa kanila na ho yun. Alam nyo, Mr. President, nung isang araw lang nandyan ang ombudsman. Nakalain yung nakalimutan kong itanong yun. Wala pa ho yung video. Wala pa ho yung video. Hindi po, maraming video na yung siya. mga naunang video. Yung mga naunang video, siguro may 3 video na po. Kasi yung mga nilabas niya may pang-4, pang-5. Pero merong unang 3 na Kaya lang nung sabihin ninyo na magkaibigan naman kayo Nawala ngayon sa isip ko na itanong. Mr. President? Baka baka di lang ho kayo nag-almusal o Siguro nga po, dahil sa maaga sa ho gutom kasi, siguro, maaga ho yun maaga. Mr. President, kanina po ay Napaka-honest no? Sinabi niya talaga Nakalimutan ko yung tanong totoo po na parang nakaka-confuse, nakakagambala kung ano nga talaga yung distinction ng CPAG at saka BIP. I may dare to offer an explanation kung inyo pong mga marapatin, Mr. President. Yung BIP po naragdag po doon sa sinasabing mga convergence programs Ito po kasi ay paraan para isatisfy yung Garcia Mandanas ruling ng Korte Suprema. Kung hindi po ako nagkakamali, ito po ang approach na ginagamit para sa ganon mailatag po para hindi nagko-complain po yung mga local government units. Sapagkat, sa totoo lang, sa ruling po, kailangan may karagdagan silang ira na ngayon ay tinatawag na nata. Pero sa totoo lang, sa dami po ng devolution na hinihingi naman po, hindi nila talaga mapapanagutan. Tama po, Mr. President? Posible ho yun. Posible. Pero napakarami pong naging modern versions ng pork barrel. Pork barrel was outlawed by the Supreme Court several years back. Pero lumitaw po, mas marami po ngayon. Mabuti po napansin ninyo, ginoong sponsor, Mr. President, at inalis po ninyo yung tikas. Opo, linipat ho natin yan sa DND. Pero dahil po siguro sa pagod ninyo at sa medyo hindi rin po kayo nagalmusal, Your Honor, nakalimutan po ninyo yung katuparan. Ito po yung kalsada tungo sa Paliparan, Rilis at Daungan. Ito po ay proyekto ng DOTR. Ang DOT naman, meron po siyang trip.
Ito po yung Tourism Road Infrastructure Project. Ayan na po lumipat na po ng issue. Anyway, ito. Meron ako ipapaliwanag sa inyo. Ito, napaka-importante ho na ito ha. Kasi dito nila babaliin yung kay Remulla. O kay Romualdez, malamang dito baliin ni Remulla. Nakikets nyo? Kasi dito napaka-importante nating tignan ng buong buo yung nangyayari. Si Zaldico, agad-agad may warrant na. Si Romualdez, wala pa. Which is the same naman yung mga facts na pinanggalingan. So, why the delay? Diyan pa lang, makikita mo na may problema itong si Remulla. Tila dinidribble niya. Pero may isa pang problema. Ano yon? Eto, panoorin nyo ito. Ay, panoorin. Basahin nyo ito. Kasi dito, nandito, nakatalakay, yung matinding posibleng mangyari. Eto po, yan. Nakita nyo yung balita na yan? Ano ang kinaugnayan yan? Malaki. Hindi para sa kaalaman ninyo, baka kala ninyo maliit na kinaugnayan niya. Malaking kinaugnayan yan sa issue ngayon. Bakit po? Remember, ito pong pork barrel o yung tinatawag na pork scam. Kay Napoles po ito eh. Naalala niyo yun? Kay Napoles? Ito pong issue na ito ay same thing sa Ghost Project o yung Ghost Flood Control Project. Same shit, different names. Kasi ganyan ang ginagawa ng mga mambabatas ever since. Pork barrel, DAP, PDAP, paiba-iba lang ang pangalan. Ngayon, ang program, insertion, flood control project, naintindihan nyo, nag-iiba lang. Pero lahat yan, katkong. Lahat yan, korupsyon. Lahat yan, pera ng taong bayan, tax ng taong bayan. Same. Nag-iba lang ng anyo para mailusot. Ano kinaugnayan ni Biason? Si Rufi Biason, ito. Para lang maintindihan nyo, dati pong congressman yan at ngayon mayor na ng Muntinlupa. Kamusta kayo dyan sa Muntinlupa? Puro lupa pa rin ba? Puro lubak pa rin ba? Ito pong na ito, yung peking NGO na ni Napoles, ay nahatulan po si Rafi Biason, si Rufi, ewan ko kung Rafi Biason. Ibig sabihin, guilty siya na anak ng tutsang kalabaw guilty na po siya. Kaya nga in-uphold. Ibig sabihin niyan, kasi nagpasa siya ng parang appeal doon sa unang conviction niya. Okay? At ano po yung conviction niya? Guilty siya sa graft. Ang nakakapagtaka, guilty siya ng graft. Although, naka-appeal siya, may hawak pa rin siyang posisyon ngayon. Naku, grabe. Ganyan kawalang niya at pwedeng salsalin ang batas ng ilang mga politiko. Kaya nga sabi nila, di ba? Meron silang bend the law. Hindi mo i-break yung law pero you can bend it. Parang ganito, ang parusa kay Rufi Biason ay 6 years at 1 buwan hanggang 8 taon na kulong. Habang buhay na disqualification, oy! Sa paghawak ng public office. Isipin nyo hinatulang ka na ng Sandigang Bayan ng kulong at hindi paghawak ng public office and yet you are here, Mayor of Muntinlupa. Ang labo, Gago! Kasi nga, appeal. Appeal daw. Sige, di-appeal nyo ang mukha nyo. Linawin lang natin, hindi siya guilty sa malversation, Ibig sabihin, walang ebidensya na mismo ang nagnakaw o kumita mula sa pera. Pero guilty siya sa gross negligence. Sobrang kababayaan. Nako! Gago! Narinig ko na yan, mga kababayan. Narinig ko na yan. Narinig ko na yung sinabi na gross negligence ang ikakaso.
Kanino yon? Kung narinig nyo. Kaya ang laki ng kinaugnayan nito sa issue ngayon. Kanino yung gross negligence na yon? Di ba yan yung sinasabi nung ni Remulla? Minine conditioning niya na yung mga tao? Na oo, sige, pero pwedeng lang yan, gross negligence. He might not directly part doon sa, o kumita doon sa flood control project o doon sa insertion, pero gross negligence. I'm not sure kung si Remulla nagsabi niyan o ICI. I think it was ICI, sorry. Para sure lang, alam ko ICI. So yun yung parang sinasabi na gross negligence lang ang ikakaso kay Romualdez. So ibig sabihin mga kababayan, lusot pa rin po siya dito. Malaya pa rin siya. Katulad na nangyayari ngayon kay Rufy Biason. Mayor pa rin ng Muntinlupa ang kapal ng mukha. Gago! Hindi. Ewan ko sa inyo, mga taga Muntinlupa, bakit nyo binoboto to? Isipin nyo to Nakasuhan, ito po'y guilty. Ayan po, guilty po siya. Guilty siya ng gross negligence. Sa Tagalog, sobrang kapabayaan. Pabaya pala siyang ama, ama ng distrito niya noon, bakit nyo binotong ama ng Muntinlupa? Anak kayo ng... Tapos magagalit kayo pag may mga hindi nagawa dyan sa City Hall, hindi nagawa dyan sa Muntinlupa. Huwag na kayo magalit. Guilty na yan Hindi po ako nagsabi na guilty siya, Sandigang Bayan po yan. Yan po'y report. Siya po'y guilty. Bakit ninyo binoto pa? Sobrang pabaya nga siya doon sa distrito niya. Kaya nga siya naging guilty. Tapos, gusto nyo, pabayaan din kayo sa Muntinlupa? Kasalanan nyo na yan. Ba't nyo binoto yan? Ako'y nagsasalita lamang na ayon sa, sa report ng Philippine Star. At yan po'y may hatol. At ito, para lang sa kaalaman ninyo, noong November 2025, ayan, sinubukan niyang ipa-reverse ang hatol, kaya nga siya nag-appeal. Pero, ano ginawa ng Sandigang Bayan? Ayan, upholds. Ibig sabihin sa Tagalog, tinanggihan ng Sandigang Bayan. Kaya nanatili ang conviction. Yun. Gago! So, ibig sabihin, na-double whammy siya. Hindi lang pala isang beses. Ibig sabihin, hindi ko sinasabing dalawang hatol Ang sinasabi ko, sinubukan niyang mag-appeal. Sinubukan niya sabihin na hindi kasi mali yung decision kasi maybe siguro he presented another I do not know evidence, pero still the Sandigan Bayan upholds yung decision nila. Hindi, guilty ka pa rin. Gago! Although ngayon nag-appeal siya sa Supreme Court. Okay? May last chance siya. Pero habang hindi binabaligtad ng SC, valid ang conviction. Malinaw na malinaw. Ha? Sabi nga dito, bakit hindi siya guilty na magnanakaw? Ayon sa batas, opisyal na gobyerno may responsibilidad na siguraduhin na ang pera na napupunta sa totoong proyekto. Hindi ghost project. Pinabayaan ni Rufy yun. Ha? Tapos, eto pa matindi. Pinapakita nito na kahit hindi magnakaw, pwedeng makunbik ang opisyal kung napabayaan ng pera ng bayan. Bahagi ito ng malawakang kaso sa PDAP na umaabot hanggang ngayon kahit 2007 pa nag-umpisa. Since Mayor si Biason ngayon, malaking issue to ng credibility, political future niya. Kaya nga mga taga Muntinlupa, ewan ko sa inyo, ba't nyo pa binoto to? Pinabayaan na nga niya. Isipin mo kasi sa probinsya, mas malaki yung mga distrito Dito, baligtad Sa Metro Manila, yung district mas maliit yan compared doon sa buong city. Ito nga maliit na distrito na hinawakan niya dati, convicted siya na isa siyang pabaya. Convicted siya na pinabayaan niya yung distrito niya.
Kaya nagkaroon ng ganyang paglulustay ng pera ng bayan. Yan, ganun katindi yun mga kababayan. Nalustay ang pera natin, pera ninyo. Ha? Dahil pinabayaan niya. Kaya nga siya convicted. Sa maliit pinabayaan niya. Ngayon, nagbigay kayo ng responsibilidad na pangmalakihan? Anong kahunghangan yan? Anong kalokohan yan? Bakit niyo binigyan ng mas malaking responsibilidad? Pinabayaan nga yung maliit na responsibilidad. Ay, nako. At ang, sabi ko nga sa inyo, ano relationship niyan sa ngayong mga nangyayari sa panahon natin ngayon? Ganyan din, same. Same. Dati, PDAF, pork barrel, DAF. Ngayon, ito, insertion and program, Ghost Flood Control Project. Yan din yun. Kaya nga, sabi nga nila, gusto mong malaman ang iyong future? Ang iyong future, gusto mong malaman? Alamin mo, nakaraan mo. Ito ang nakaraan ng isang opisyal na nakonvict dahil sa kapabayaan. Ano future niya? Mayor po. Gago! Opisyal pa rin ng gobyerno. Kaya nga ngayon, bantayan natin si Romualdez. Baka mamaya, remember, kinasuhan siya ng mas mataas pa. Malversation nga ang kinaso sa kanya. Tapos, dismiss yung malversation, nauwi lang doon sa gross negligence. Kay Romualdez, ang ikakaso lang, gross negligence. Baka pwede pa mauwi yan sa snatching din, biro na. Baka mas mauwi pa sa mas maliit na kaso. Kasi ganyan ng technique ng mga abogado eh. Ang mga abogado, magagaling sa ganyan eh. Yung pabababain yung kaso mo. Yung alam nila, guilty ka na doon sa kaso na yon. Kaya lang, ang gagawin nila, mamanipulahin nila yung perspective, yung mga facts, para bumaba yung kaso mo at mas mababa lang yung hatol. Kaya nga ako dati pa dati pa akong nag-react doon sa narinig ko na parang ang ikakaso lang kay Romualdez gross negligence lang, di ba? Kaya sabi ko, nako, lokohan na naman ito. Ay, nako. Ang tagal niyan. Ang tagal na walang nagre-react. Niyari siya dyan. Kasi talagang tinatanong ano ba ang kwalifikasyon itong ASIC na to para maging LTO chief? Your Honor, Mr. President, the LTO head said that he was formerly an ASEC of the civil defense and also was involved in yung pong kanilang family was part of had a bus company. And his previous jobs, he said that he was really active in the motoring industry. And also importation of cars. So, more or less yun po yung kanyang knowledge po about itong mga vehicles and all, Mr. President. I can sense the difficulty, Mr. President, in trying to show some credentials to relate himself to the transportation sector. O dahil ba yun Sabi niya, ako nakakaramdam na ako Medyo hirap na hirap kayong sumagot ng diretso do sa aking mga katanungan. Na simpleng-simple lang naman Bakit ang kwalifikasyon niyan? Bakit ganyan yan? Ha? Bakit ganyan? Ha? Bakit ganon?
Ba't di nyo, ano bang kwalifikasyon yan? Gas company, for example, o nasama ka sa mga car enthusiast, kung nakapanood ka ng pelikula about the vehicles. Kasi po, Baka nakapanood ng pelikula ni yung kapatid ko na yung kapatid ko na nasa Amerika? Si Vin Diesel. Yung pelikula niyang yun, ako, baka nakapanood yan. nag-uusapan natin, Mr. President, napakalaki po ng problema ng ating transportation industry. Hanggang ngayon po, Oo, correct ka dyan. without belittling the efforts of the previous occupants of that office, Mr. President, hanggang ngayon po talaga, pagka po pinag-usapan ng EDSA, EDSA lang po. EDSA lang, oo. Sasakit na po lahat ang ulo natin. Aba, talaga naman. Pagkatapos, Alam mo, malala talaga ngayon, ha? Sobrang lala. Alam mo kung bakit malala? Ito, isa sa mga nakikita ko malala, aside from maraming kamote, dumadami rin ngayon ang kamote. Ayoko naman tawaging grab kasi may mga iba pa eh. Yung naghahanap ng daan o naghahanap ng, kasi nakikita ko yan eh. Makikita mo yan sa mga mga nagmumotor. Yung biglang bumabagal sila kasi bigla lumiliko. Kasi meron silang tinitingnan na direksyon papunta doon sa susunduin nila o kaya hahatiran ng pagkain. At delikado yun. At ang dami nang nabangga doon. Kaya mga kababayan, bago tayo kumalikot ng cellphone, tabi muna. Ano ba naman yung itabi muna natin para hindi tayo makaabala? Diba? Itabi muna natin, tapos i-anuhin mo na, dutin mo muna kung anong gusto mong dutin dyan. Diba? Ganon. Ang problema ngayon, mas malala pag yung mga TNBS na ang gumawa. Kasi, bigger. Mas malaki yung kotse. So, yung kotse, pag tumigil ka, ay talagang grabe. Yung nasa likod mo, kasi 1 segundo ka palang tumigil, it will cause a lot of traffic na. Kasi remember, pag tumigil ka, titigil na sa likod mo, titigil na sa likod niya, titigil na sa likod niya. Bago pa umandar lahat yan, imagine mo yung total waste of time. At ang haba na nun, aabot na hanggang likod yun. Ano ibig ko sabihin? Yan yung mga bagay na pwedeng masolusyonan sana ng LTO kung maayos ang pag-i-issue ng lisensya at stricto sa paghuli sa ganyan. Kasi meron tayong anti-distracting law. Totoo, meron tayo niyan. Yung bawal ka nagse-cellphone. As a matter of fact, sa ibang bansa, stricto yan eh. Nangyari na sa akin yun na nag-drive ako sa Amsterdam to The Hague na nagtititingin-tingin kasi siyempre dayuhan ako doon eh, tapos di pa ako sanay sa karsada nila doon, di ba? Titingin-tingin. Ang bagal ko. Tapos tumigil na ko. Sinita ako ng pulis. Oh! Ito honest And sabi ko, I apologize. Sabi ko doon sa pulis, Sir, I apologize. Hindi po ako addict. Hindi kasi baka iniisip noon mga yon, ko, alam naman sa Amsterdam, di ba? Kasi ang bagal ko, tapos tumigil na ako eh. Una, ang bagal ko muna. Sabi ko, hindi ko talaga makita yung daan. Tigil ako. Di ba? Napansin ata nung pulis na tumigil ako. Binabaan ako. Inilawan ako. Shucks! Ako dun. Natakot ako dun. Ninervous ako dun, mga kababayan. Kasi, una, tatanungin, malalaman nila kung nagdamo-damo ka dyan o kaya uminom ka. Confident naman ako. Confident ako kasi hindi naman ako, alam ko yun eh. Hindi man ako tanga, foreigner ako eh. Sabi, napaganon pa nga ako eh. Tinanong kasi ako, are you drunk, sir? Why do you slow down and suddenly stop? Sabi ko, no, I'm not drunk. I know I cannot drive while I'm drunk. Wow, shit. Sinabi ko yun. Because I'm a foreigner. And I should be extra careful. Sabi kong ganun. Pinakita ko naman lahat. Passport. Pinakita ko yung international driving license ko.
Ganun. Pinakita ko lahat, oh. And pati yung, this is a rent-a-car. Rent-a-car lang yun, eh. So, pinakita ko. Tapos, hindi pa siya nasatisfy. Inabutan niya ako ng vape. Ay, vape. Hindi pala vape. Inabot niya sa akin yung para malaman kung nakainom ako. Inabutan niya ako. Tapos, nung pagbomba ko, gumanon ako. Sabi niya, okay, you're not drunk. You had nothing. Sabi ko, of course! Of course, I will not drink and drive. What do you think of me, fool? Hindi, sinabi ko lang, of course. I don't drink and drive. Especially here. Totoo naman eh, sinabi ko yon. Anong ibig ko sabihin? Bakit ko kinikwento yon? Yun ang problema sa atin. At yan ay malaking problema ng LTO. Kasi, issue tayo ng lisensya sa mga sablay. Hindi at hindi yung enforcement sa atin walang kwenta. Ang dami niyan. Makakakita kayo niyan sa kalsada. Ang sikip-sikip na nga nung kalsada, titigil pa yung kotse. Bakit? Naghahanap ng isasakay. Alam mo yon, dati malala na yung jeep eh. Di ba yung jeep at saka yung mga bus na bumabalandra kasi nagsasakay. Mas lumala pa ngayon. Bakit? Yung mismong kotse, naghahanap sila ng pasahero, a-accept nila, titingnan nila saan yun, hindi tumatabi. Nasa gitna ng kalsada. Hinahanap kung saan yung pupuntahan nilang customer. Patay tayo dyan. It really costs so much traffic. Hindi masolusyonan niya ng LTO. Yan yung sinasabi ni Marcoleta ngayon. Na malaking problema. Na ano ang kapasidad nitong mamang to para mag-lead niyang ahensya na yan. Yun ang problema. Ayun po, meron na namang mag-ahead. Hindi ko nga po alam kung bakit tinanggal yung dati. Bakit po ba tinanggal yung dati, Mr. President? Your Honor, Mr. President, according to Secretary Lopez, they bow down to the wisdom of the President. No? There was sort of a rigodon within the DOTR family. Ako, yari ka na sa rigodon mong yan. Si Atty. Vigor Mendoza is now with the LTFRB. Si current LTO Director Lacanilao came from the Office of hindi, yung LT Cooperative Office of Transportation. Si Guadis napunta po sa Office of Transportation Cooperatives. Dati po si Director Lacanilao po yung nanggaling doon. So, ay di ba? Si Director Lacanilao, saan naman po galing? Ay, sorry. Ambassador pala siya ng transnational crime pala. Ito si Marcos Lacanilao, Your Honor. The current head of LTO. So, it was the decision of the President, prerogative of the President na nagkaroon po ng rigodon doon po sa DOTR attached agency, Your Honor. Mr. President, siguro po hindi na-advise na mabuti ang Presidente kasi kung galing pala siya sa transnational crimes, ano naman pong connection sa transportation? Ang alam ko po, the present occupant of that office is Special Envoy for Transnational Crimes. Tama po yun? SETC. Tama po. Kayo po yata yung naghatid sa dating Pangulo nung siya po ay nasa Villamor Air Base. Kayong sumama para sa dalhin sa The Hague. Tama po? Tama po, Your Honor. O yun lamang po siguro yung transport-related activity Yan. na pwede nating isang... Pasok sa banga. Yun lang siguro yung transport na karanasan mo. Yung dinala mo si Tatay Digong sa dahig. O, di ba? Ayan lang. put sa inyo. Other than that, wala. At ang mahirap pa po, Mr. President, hindi naman kotse ang ginamit mo, aeroplano ang ginamit mo. So, Yun, baka kailangan ng lisensya sa aeroplano. Kaya lang, Land Transportation Office ito. Land, hindi Sky Transportation Office. Kaya, hindi pa rin pwedeng ma-consider na may karanasan itong mamang to. Yari ka ngayon. Hindi ka rin dapat sana ron eh. Kung tricycle lang ginamit mo para
dalhin mo si dating Pangulong Duterte sa The Hague, mula nung March hanggang ngayon, baka hindi ka pa nakarating. Sa layo nun. So wala din eh. Grabe, niyari. Niyari. Mr. President, ako po nangangamba lang sapagkat napakalaki ng problema ng transport sector natin. Licensing na licensing lang. Yung pag-i-issue lang ng plate ng mga sasakyan. Registration. Enforcement ng ating LTO laws. Paano niyo po i-undertake ang napakarami pong sagutin na ito? Eh wala naman po kayong training, ano po ba yung academic discipline ng ating bagong ASEC ng LTO, Mr. President? Yari. Ikaw kasi, Marcos Your Honor, Mr. President, according to our LTO Director, as additional credentials, he's a road safety advocate and he is a civil engineer by profession, Your Honor. Road safety advocate. Ano yan? Ano po? Civil engineer po. Ang dami pong civil engineer sa Pilipinas. Nang dahil po ba safety engineer kayo, ang gusto ko po sanang malaman, ano po ba yung mga naging katangian ninyo, ang training ninyo, ang mga credentials ninyo, dahil hindi po biro-biro ang opisinang pinasok ninyo. Nang dahil lamang po sa rigudon, gano'n lamang po. I don't think the President was advised very well. Marami naman po siyang pwedeng ilagay bakit po kayo nagaling sa SETC? Kaya ang nilagay. O sige, nirigudon sana kayo. Baka kayo na po siguro ang naging executive director ng PCTC. Kasi kung hindi ako nagkakamali, yun ang Philippine Center for Transnational Crimes. Parang magkalapit. Pero para dalhin po kayo sa LTO, masyadong malayo po yun Is my observation valid, Mr. President? Your Honor, Mr. President, according to Secretary Lopez, we just defer to the wisdom of the appointing authority, Your Honor. So, hindi rin naman daw nila, they were also caught by surprise doon nung nagkaroon po ng rigudon. So, they just have to follow orders, Your Honor, Mr. President. I will not question the wisdom of the appointing authority, Mr. President. I never will. Only the President can appoint anybody, nobody else. Ang problema lang, Yung baka qualification. hindi siya in-advise ang mabuti. Yon. Kasi itong sagot nagpalusot nila Hindi, wala kaming alam dyan. Basta ang presidente nag-a-appoint. Ganun lang kasimple yung palusot nila Hindi ang question, anong qualification mo? Anong qualification mo para maging LTO chief? Yun ang tanong ni Marcoleta. Kasi kung halimbawa, dadaan yan sa Commission on Appointments, siguradong hindi siya papasa, Mr. President. Sure yan, sure Because siya. meritocracy, I think, is fundamental. That is the only way wherein the checks and balances of the legislature will come in. Yun. Without questioning the appointing authority, but we can assess the competence, the merit and fitness of the appointee. Now we're talking about the budget, Mr. President. We're going to entrust to the head of the LTO the budget that they required to execute the programs for 2026. The concern is, kung wala naman po kayong training sa gagawin ninyo, baka po may papangako po ba ninyo na ang budget na ibibigay sa inyo ay talagang magagastos doon sa kanyang dapat nakapuntahan, considering na hindi naman po kayo talaga nakaakma doon sa posisyon na dapat sana ay naibigay doon sa talagang karapat dapat.
Mr. President. Well, Your Honor, Mr. President, according to Secretary Lopez, since the LTO will be directly under the OSEC, they will really monitor and make sure that they will function and the reforms that need to be instituted will be done. So yan po ang commitment ng Secretary Lopez natin. In fact, meron nga akong ditong side. Meron din pong appointee ron na hindi ako pabor no, na political appointee na we should appoint people who have the technical skills and know-how and knowledge para hindi masayang, not political appointees. I'm talking about the PNR chairman who was recently appointed. Sayang po ang ating pong PNR. Yan po ang advocacy natin, railway system. Nag-appoint po ng isang dati naming konsihal na who had a lackluster record kahit bilang konsihal. Kaya nga, minsan nasasayang, minsan nakakapagtaka rin. Ako rin, Mr. Chair, nagtataka rin ho ako minsan. Nangihinayang po ako sa posisyon. We should be appointing people Ako, pinasok niya yung political issue. Patay tayo dyan. who have that capability and knowledge in position para hindi ho nasasayang. Salamat po sa sagot. So aminado rin si Senator Ejercito. Senator itong ating advocate pagdating sa pagmumotor, ha? Bakit? Aminado siya na talagang merong appointee na inilalagay diyan dahil lang sa political favor at yun niya yung punto ni ni Marcoleta. Etong si LTO chief kaya naman na-appoint yan kahit walang karanasan, walang background, wala lahat dahil siya yung bastos na pumayag na magdala dito kay Pangulong Duterte doon sa aeroplano diyan sa siya yung siya yung sumama. Alam ko siya pa ngayon nagbasa nung whatsoever na yan Siya ho yun. Siya, kasi alam mo, pili lang ho talaga yung mga pumayag ng bastos kay Pangulong Duterte noon Si Torre, siya, at dahil doon, alam natin, nagka-reward si Torre, the PNP chief. Pero tinanggal din. Eto kaya, tatanggalin din. Hindi natin alam. Malay mo, kasi alam mo naman siyang pagka ang presidente, ngagbo di ba? Medyo pabago-bago isip niyan. Baka malay mo, makapalitan din yan kinabukasan. Ako naniniwala talaga ako na yung meritocracy, yung merit po talaga, importante rin yun. Halimbawa po ako, na-appoint ako na secretary ng DOH. Hindi ko po tatanggapin dahil hindi naman ako doktor Kung magicero po siguro, tatanggapin ko. Magic lang naman yun Ang ibig ko po sabihin, Mr. President, nang dahil ba kayo po ay inihatid nyo ang Pangulong Duterte sa The Hague? Ito po bang kabayaran, Mr. President? Ito po ba'y premyo? Kasi kailangan nating ma-disabuse po ang pagdududa ng mga kababayan natin. Hindi naman po kayo ang dapat na maghatid sa kanya ron Tama po, Mr. President? Tama. Your Honor, sabi po ni Asek Lacanilaw, siya nga po he confirms that he was one of those on the plane with the former president. Opo, wala namang pagdududa doon and there's no debate in that. Ang tinatanong po, kayo po bang authorized na dapat sumama na maghatid sa hindi tamang pagkakahatid sa dating Pangulo? Under what authority did you accompany the former president to The Hague, Netherlands? According to Asek kanina lao, being with the OSCE, they are on top of the Interpol po. Kaya po sila po kasama. Kaya What po do siya you po mean kasama. they are on top of the Interpol, Mr. President? Does he mean, Mr. President, he is the local counterpart of the Interpol in the Philippines? PCTC. Yung pong PCTC daw po is that's Interpol NCB Manila. Yun nga po. Yan Yun po. nga. The PCTC
is the Philippine Center for Transnational Crimes. Opo. Kaya hindi po totoo na sinasabi niya na he's on top Huli siya doon. Huli ka, bata. of transnational crimes. Kayo po ay special envoy, but the local counterpart of the Interpol is the PCTC. It should have been the executive director of the PCTC who should have accompanied the former president, even if we assume that that was regular. Wala na, nga ka na. Wala na, hindi na makasagot. Sinungaling kasi. Sabihin na lang, hindi kasi ginawa ko yun, inutos ni Presidente, tapos nirewardan ako. Ganun lang. Alam mo, maging honest ka na lang, hindi mo naman kasalanan eh. Wala ka naman kasalanan. Presidente naman yung nag-utos. Wala ka naman choice. Pangalawa, kung i-appoint ka, i-reward ka, hindi mo rin kasalanan yun. Wala ka rin choice. So okay na yan. Maging honest ka na lang. According to Sec Lacanilaw, that meron po daw siyang dokumento that he was well documented for him to be able to accompany the former president to The Hague, being the head of OSCE. PCTC is the operational arm. So, Tapos yung So anyway, hindi na natin tatapusin yung puro kasinungalingan na yan kasi obvious lang naman eh. Obvious that this person tumanggap lang ng award. Hindi, ng reward sa kanyang posisyon, di ba? Na maging LTO chief dahil nga naman siya po ay pumayag sa utos ni Marcos na dakpin itong si PRRD at dalhin doon sa eroplano.